Huminto si Tian at ang kanyang ate para kumain ng sausage pauwi. Matapos makabili ng sausage, nagpatuloy ang magkapatid sa paglalakad. Nagtanong si Yu sa kanyang kapatid kung ano ang gusto niyang kainin mamaya. Hiniling ni Tian kay Yu na gawin ang kanyang signature boiled meat slices. Habang naglalakad pauwi, napansin ni Tian na may umaandar na sasakyan sa likuran nila. Napagtanto niyang sinusundan sila ng kapatid niya. Sa bahay, makikita si Tian na nakatingin sa ibaba mula sa kanilang balkonahe. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na handa na ang hapunan, at hiniling sa kanya na tulungan siya sa pag-aayos ng mesa. Habang nasa balcony si Tian, napansin niyang nakaparada ang sasakyan sa tabi ng bahay nila. Lalong naghinala si Tian pero nagpas siyang ihinto ang pag-aalala at tulungan ng kanyang kapatid na babae. Sa sumunod na eksena, makikita si Yu sa klase. Tumayo si Yu para sagutin ang tanong na ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Sa tapat ng school ni Yu, may makikitang lalaki na nakatayo sa taas ng isang building. Ang lalaking ito pala ay si Tian. Bumaba ang tingin ni Tian mula sa gusali at napansin niyang nakasunod pa rin ang sasakyan. Nainis si Tian nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na may sumusunod sa kapatid niya sa loob ng 3 araw. Hindi siya makapaniwala na may gustong manakit sa kapatid niya. Iniisip niya na nilampasan ni Xia ang linya niya. Habang lumilingon-lingon si Tian, napansin niyang papalayo na ang sasakyan sa lugar. Laking gulat ni Tian nang makita ito. Tumalon siya pababa ng building at sinimulang habulin ang sasakyan. Matapos magmaneho ng mahabang distansya, dumating ang kotse sa isang hindi pa tapos na gusali. Nakatayo si Tian sa isang mahabang poste nang makarating siya sa lugar. Nakita niya ang isang lalaki na bumaba sa sasakyan at pumasok sa gusali. Napagtanto ni Tian na ito ang lugar na kinaroroonan ni Xia. Sabik si Tian na makita si Xia. Inactivate niya ang kanyang shadow talent at pumasok sa gusali. Sa loob ng gusali, makikita ang isang lalaki na binugbog ng 2 guard. Habang nasa sahig, humingi ng tawad kay Xia ang lalaki. Sinabi niya kay Xia na wala siyang pera, at tiniyak kay Xia na babayaran niya ang pera kapag meron na siya. Nakiusap siya kay Xia na pakawalan siya. Sa loob ng gusali, makikita si Xia na nakaupo sa ilang mga bakal. Sinabihan ni Xia ang lalaki na madodoble ang babayaran niya kapag bukas siya magbabayad. Sinabi niya sa lalaki na hindi madaling humanap ng pera. Napaluhod ang lalaki at nakiusap kay Xia, sinabi kay Xia na masyadong mataas ang kanyang interes. Sinubukan ng lalaki na umapila kay Xia sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang matatandang magulang at maliliit na anak. Nakiusap siya kay Xia na pakawalan siya. Habang nagmamakaawa ang lalaki kay Xia, pumasok ang bodyguard niya sa building. Tinanong ni Xia ang kanyang bodyguard kung may natanggap siyang balita kay Li Xiuan. Habang tinatanong ni Xia ang kanyang bodyguard, makikitang pumasok si Tian sa building at nagtago sa isang madilim na parte ng building. Sinabi ng bodyguard ni Xia na wala pa siyang balita mula sa Shadow Assassin. Susubukan niyang makipag-ugnayan kay Li Xiuan sa pamamagitan ng ibang tao. Nang marinig ang sinabi ng bodyguard ni Xia, natitiyak na ni Tian na si Xia ang nagpadala kay Li Xiuan sa kanya. Lumapit si Xia sa lalaking nagmamakaawa sa kanya. Sinabi niya sa kanyang bodyguard na palaging sinusubukan ng ibang tao na mang-scam sa mga miyembro ng mayayamang pamilya tulad niya. Sa pagkasabi niyang ito, sinimulan ni Xia na sipain ang lalaki. Takot na takot ang bodyguard ni Xia nang makita ang ginagawa ng kanyang young master. Sinabi niya kay Xia na hinding-hindi niya susubukang mang-scam sa kanya, at palagi niya itong paglilingkuran ng tapat. Matapos pagsisipa-sipain ni Xia ang lalaki, tiningnan ng isa sa mga lalaki sa building ang kalagayan ng lalaki, at sinabi kay Xia na patay na ito. Inutusan ni Xia ang mga lalaki na alisin ang katawan ng lalaki. Tinanong niya ang kanyang bodyguard kung alam niya kung paano mamamanage ang kapatid ni Tian. Sinabi ng bodyguard ni Xia na siya na ang bahala sa kapatid ni Tian, at sinisiguro kay Xia na walang mangyayaring aberya. Sinabihan niya si Xia na huwag mag-alala. Napangiti si Xia nang marinig ito. Inipon ni Xia ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay, at inatake ang kanyang bodyguard. Napaubo ng dugo ang bodyguard at bumagsak sa lupa. Hiniling niya sa kanyang young master na sabihin sa kanya kung bakit siya sinaktan. Nang may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Xia sa kanyang bodyguard na nakaranas siya ngayon ng pagkadismaya sa una niyang pinatrabaho.
Habang kausap ni Xia ang kanyang bodyguard, inilabas ni Tian ang kanyang sandata at tumalon pababa mula sa kisame. Mabilis na naramdaman ni Xia ang presensya ng isang tao sa itaas niya, ngunit sa kasamaang palad para kay Xia, pinatay siya ni Tian bago pa siya makagawa ng anumang bagay. Napangiti si Tian habang naslash ang katawan ni Xia. Ang mga guard sa silid ay nagulat nang makita ang nangyari, hindi sila makapaniwala na patay na ang kanilang young master. Laking gulat ng bodyguard nang makitang pinatay ang kanyang young master gamit ang shadow talent. Naniniwala siya na isang tao lang ang may ganoong talento para patayin si Xia. Ipinagpalagay niya na ang pumatay ay si Li Xuan. Laking gulat niya nang lumabas si Tian sa anino. Nakangiti si Tian habang nakatingin sa mata ng bodyguard. Hindi maintindihan ng bodyguard ang nangyayari, hindi siya makapaniwala na may shadow talent si Tian. Tumakbo ang dalawang lalaki nang makita si Tian. Sinabi ng bodyguard kay Tian na ginawa na niya ang kanyang pananaliksik sa kanya. Naalala ng bodyguard ni Xia na may mahinang talent si Tian. Nagtanong siya kay Tian kung paano niya nagawang mapatay ang isang martial warrior na katulad ni Xia. Hiniling din niya kay Tian na sabihin sa kanya ang nangyari kay Li Xuan. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Tian. Kaagad pagkatapos nito, sinugod niya ang bodyguard. Habang papalapit si Tian sa kanya, sinabi ng bodyguard na hindi siya kaya ni Tian patayin. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi iyon nagkatotoo. Ginamit ni Tian ang kanyang mga sandata para hiwain ang bodyguard. Matapos patayin ang bodyguard, inilabas ni Tian ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Ginamit niya ang panyo upang linisin ang mga blade. Matapos gawin ito, inihagis ni Tian ang panyo sa sahig. At ang salitang nakaprint sa panyo ay shadow. Inilapag ni Tian ang kanyang mga sandata at isinuot ang kanyang hoodie. Tumingin siya sa bangkay ni Xia at sinabing, maling tao ang nabangga niya. Sa pagkasabi nito ay lumabas na ng building si Tian. Makalipas ang isang oras, nakaparada ang ilang sasakyan sa labas ng gusali. Sa loob ng gusali, nakatitig si Amoan sa bangkay ng kanyang anak at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na sabihin sa kanya kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Kinuha ng isa niyang tauhan ang panyo ni Tian at ibinigay kay Amoan. Sinabi ng tauhan kay Amoan na malamang na pinatay si Xia ng isang shadow assassin. Nainis si Amoan sa narinig. Hindi siya makapaniwala na may nagpadala ng shadow assassin para patayin ang kanyang anak. Hindi siya makapaniwala na may kayang gumawa ng isang bagay sa kanila na hindi makatao. Habang nagluluksa si Amoan sa kanyang anak, may pumasok na lalaki sa gusali. Natukoy ng mga tauhan sa loob ng gusali ang lalaki na si Older Mo. Ang matandang ito ay si Mu Jiangqing, ang dakilang elder ng mayamang pamilyang Mo ng Linhai Base. Siya rin ang nag-iisang great martial warrior sa pamilyang Mo. Ang mga ranggo ng mga warrior sa mundong ito ay martial apprentice, martial warrior, elite warrior, great warrior, at panghuli, ang grandmaster. Nagulat si Amoan nang makita si Jiangqing, at lumuhad siya sa harapan niya. Sinabi niya kay Jiangqing na patay na ang prodigy ng pamilyang Mo. Iniling ni Jiangqing kay Amoan na tumayo at kausapin siya. Sinabi ni Amoan kay Jiangqing na si Xia ay naging isang martial warrior, at katatapos lamang ng kanyang selebrasyon. Sinabi niya kay Jiangqing na si Xia ay may potensyal na maging isang great warrior. At sinabi sa kanya, nabubuhayin ni Xia ang kanilang pamilya. Habang umiyak, sinabi ni Amoan kay Jiangqing na ang kanyang anak ay nakatagpo ng isang miserableng kapalaran. Kinikilala ni Jiangqing ang katotohanan na si Xia ay isang henyo. Alam niyang si Xia ang pag-asa ng pamilyang Mo. Sinabi niya kay Amoan na magiging mas matatag ang posisyon ng kanilang pamilya, kung makakagawa sila ng isa pang great martial warrior. Sinabi ni Amoan kay Jiangqing na ang kanyang anak ay hindi dapat mamamatay ng walang kabuluhan. Iniharap niya ang panyo kay Jiangqing at hiniling sa kanya na ipaghiganti ang kanyang anak. Kinuha ni Jiangqing ang panyo. Nang makita niya ang logo nito, naniniwala siya na pinatay si Xia ng isang shadow assassin. Habang nag-iisip, may napagtanto si Jiangqing. Lumabas si Jiangqing sa gusali. Natitiyak niya na ang taong nagpadala sa assassin ay isa sa mga pamilyang may sama ng loob sa kanila. Nang iniangat ni Jiangqing ang panyo sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang maliit na logo sa tabi ng shadow sign.
Naniniwala si Jiang Qing na ang assassin ay ipinadala ng Iron Fang. Lumipat ang eksena at makikita si Tian na kausap si Jiang Ba. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na ang base ng Iron Fang ay mas malakas kaysa sa base ng Lin Hai. Sinabi niya kay Tian na pinaghihinalaan ni Jiang Qing na ang ilang pamilya sa Lin Hai base ay lihim na nakikipagsabwatan sa Iron Fang base. Inihayag ni Jiang Ba kay Tian na sinusubukan ng Iron base na patayin ang mga batang henerasyon ng mga elite, at durugan na rin ang Lin Hai base. Sinabi niya kay Tian na si Xia ay napatay matapos maabot ang martial warrior. Sinabi niya kay Tian na naputol ang ulo ni Xia. Hindi alam ni Tian kung ano ang magiging reaksyon nang marinig niya ito. Tuwang-tuwa siya nang makitang walang naghihinala sa kanya. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na napakaswerte niya. Sinabi niya kay Tian na tatangkain sana siya ni Xia na patayin kung hindi siya napatay. Matapos makipag-usap kay Jiang Ba, napaisip si Tian kung paano siya nakaligtas sa kanyang mga aksyon. Sinadya ni Tian na iwan ang panyo sa pinangyarihan para makuha ang atensyon ng pamilyang Mu sa assassin. Ngunit nagulat si Tian nang malaman na may nakita si Jiang Qing na simbolo ng Iron Fang sa panyo. Naniniwala si Tian na gustong gamitin ni Jiang Qing ang panyo bilang dahilan para gisingin ang hidwaan sa pagitan ng dalawang base. Kinabukasan, makikitang nagising si Tian ng 4 AM. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis na si Tian. Nag-impake siya ng bag at lalabas na sana ng bahay nila. Habang tinatali ni Tian ang mga sintas ng sapatos, nagtanong ang kapatid niya. Nagulat si Tian nang makitang gising ang ate niya. Nagtanong si Yu sa kanyang kapatid kung saan siya pupunta ng madaling araw. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na gusto niyang pumunta sa Wild Zone para magsanay. Sinabi niya sa kanyang kapatid na kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Nagulat si Yu sa narinig. Naalala niyang kagagaling lang ng kanyang kapatid sa school trip, ilang araw ang nakalipas. Napagtanto niya na mag-isa lang ulit si Tian gaya ng nakaraan. Nag-alala si Yu. Sinabi niya sa kanyang kapatid na maaaring sumama siya sa ilang mga kaibigan niya. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Hiniling niya sa kanyang ate na hintayin siya sa bahay. Niyakap ni Yu ang kapatid nang marinig niya ito. Hiniling niya kay Tian na bumalik ng maaga. Sinabi sa kanya ni Tian na sinisigurong babalik agad siya. Lumipat ang eksena at makikita si Tian na tumatakbo sa Wild Zone. Matapos tumakbo saglit, huminto si Tian para tingnan ang lugar na kinaroroonan niya. Narinig ni Tian na may mga matataas na antas ng halimaw sa lugar. Alam ni Tian na hindi niya kayang labanan ang anumang matataas na antas ng halimaw gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Nagpasya siyang labanan lamang ang mga halimaw sa mababang antas. Nang may ngiti sa labi, sinabi ni Tian na magiging martial warrior siya sa lugar na ito. Kaagad pagkatapos niyang sabihin ito, nagsimulang yumanig ang lupa. Ipinagpalagay ni Tian na ito ay isang lindol. Matapos tumingin sa paligid, napagtanto ni Tian na may dalawang halimaw ang naglalaban. Dinudurog ng mukhang baka ang isang halimaw na centipede. Ang halimaw na mukhang baka ay tinatawag na Armored Ox. Ito ay isang halimaw na may mababang antas ng defense talent, at mababang antas ng bloodline talent. Matapos talunin ng Armored Ox ang kalaban, napansin niya si Tian. Tumakbo ang halimaw patungo kay Tian. Ibinaba ni Tian ang kanyang bag at nagmamadaling salakayin ang halimaw. Nang malapit na siya sa halimaw, inilabas niya ang kanyang mga primordial weapons. Umikot si Tian sa hangin at inatake ang ox sa hindi kapani-paniwalang momentum. Sa kasamaang palad para kay Tian, hinarang ng halimaw ang pag-atake gamit ang kanyang shield. Nagulat si Tian nang makita kung gaano ka-epektibo ang depensa ng halimaw. Sumigaw ang halimaw at tumilapon si Tian sa kanyang dagandong, na inihagis siya sa isang malaking bato. Tumayo siya at ngumiti, natutuwang makita na siya ay nakakita ng isang magandang talento. Sinabi niya sa ox na kukunin niya ang kanyang talento. Sa pagkasabi nito ay agad na sinugod ni Tian ang halimaw. Lumapit si Tian sa halimaw at tumakbo paakyat sa katawan nito. Alam ni Tian na ang pinakamahinang bahagi ng bawat nilalang ay ang kanilang mga mata. Pumwesto siya habang nasa himpapawid at sinugod ang mata ng ox. Sa kasamaang palad para kay Tian, ang ox ay may shield sa paligid ng mga mata nito. Nagulat si Tian nang makita kung gaano kalakas ang shield at hindi siya makapaniwala na hindi niya ito kayang lampasan.
Sinimulang laslasin ni Tian ang shield ng buong lakas. Habang tumatama sa harang, nagsimulang masira ang isa niyang blade. Nagulat si Tian nang makita ito at hindi makapaniwala na ang isang mababang antas ng defense talent ay maaaring maging mas malakas. Habang pinapatamaan ni Tian ang barrier, nasira ang kanyang blade. Hindi niya alam ang gagawin. Habang tinitingnan ni Tian ang kanyang naputol na blade, nataman siya ng suntok ng ox, na naging sanhi ng pinsala ni Tian at tumilapon pabalik, na tumama sa isang malaking bato. Napagtanto ni Tian na ang defense talent ay lubos na makapangyarihan, at gusto niya ang talento na ito para sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, ang kanyang copy talent ay hindi pa magagamit na May 16 pa na araw. Tumayo si Tian mula sa mga bato at nagpas siyang isipin ang susunod niyang gagawin. Alam niya na ang Armored Ox ay mas mahina kaysa sa Silver Moon Wolf, pero mas malakas kaysa sa Viper Pseudo Beast. Itinapon ni Tian ang kanyang naputol na blade at napagtanto na kaya niyang mapatay ang Ox, kung matutukoy niya ang mahinang bahagi nito at maglunsad ng palihim na pag-atake. Nang may ngiti sa labi, sinabi ni Tian na may tsansa pa siyang manalo. Isang berdeng aura ang bumalot sa kanyang katawan habang ina-activate niya ang kanyang shadow talent. Kaagad pagkatapos nitong gawin, tumakbo siya patungo sa Ox at sinimulan itong salakayin sa buong katawan nito. Pero syempre, gamit ang barrier ng Ox, naharang ng halimaw ang kanyang mga pag-atake. Natuwa si Tian nang makitang hindi nararamdaman ng halimaw ang kanyang presensya, at napagtanto na ang shadow talent ay napakahalaga. Sa kasamaang palad, ang blade skills ni Tian ay walang epekto sa barrier. Matapos salakayin ng ilang sandali ang halimaw, napagtanto ni Tian na wala siyang mahanap na puwang sa depensa nito. Tumigil siya sa pag-atake at maingat na tiningnan ang paligid ng katawan ng halimaw. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, napansin ni Tian na ang halimaw ay may mahinang depensa sa paligid ng kanyang puwitan. Iniisip ni Tian na kung ang puwitan ba ang kahinaan ng halimaw at nagpas siyang atakihin ito. Lumapit si Tian sa halimaw at gumamit ng kasanayan na tinatawag na shadow kill para atakihin ang ari nito. Napasigaw ang halimaw sa sakit at bumagsak sa lupa. Matapos makitang matagumpay niyang naibagsak ang halimaw, napangiti si Tian, natutuwang makitang tama ang kanyang hula.